Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkayos ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, sinisimulan natin ngayon ang 3 araw na pagdiriwang ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Sa gabing ito, ipinakita ni Jesus ang kanyang pag-ibig na hindi magwawakas. Sa pamamagitan ng pagtatalaga ng sakramento ng banal na Eucharistia, nag-iwan sa atin ang Panginoon ng tanda ng kanyang walang hanggang pagmamahal. Sa Eucharistia, ipinagbubunyi natin ang hiwaga ng ating pananampalataya sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon at ang pag-asa natin sa kanyang muling pagbabalik. Humingi tayo ngayon ng patawad sa mga pagkakataong hindi natin naisabuhay ng tapat ang pananampalataya nating ito. Panginoong Jesus, Ikaw ang Guro at Panginoon na naghugas ng mga paa ng iyong mga alagad. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang halimbawa ng mapagpakumbabang paglilingkod sa kapwa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon Jesus, Ikaw ang walang hanggang pari na inialay ang sariling katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri
tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mga kasalo ngayon sa banal na hapunan na ipinamana ng iyong anak na mamamatay bilang haing bago at pangmagpakailanman para sa giliw niyang sambayanan. Ipagkalo mong lubusang mapakinabangan ang iyong dakilang pag-ibig at buhay sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel, na sa 10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa, ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pinto ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito: nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Pasko ng Panginoon. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihandog? Sa lahat ng kabutihan, nasa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawa pagliligtas. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay nag-iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalingan, tinubos. Alis ng magbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Ako ngayon'y maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak sa templo sa Jerusalem. Ay doon ko'y bibigay ang anumang pangako ko sa iyo ay binitiwan. Sa alis ng magbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa alis ng magbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Pagbasa muna sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan
na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Bisperas na ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayoy ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad na isilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot
ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon. At tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa, at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, ating sinisimulan sa pagmimisang ito ang 3 araw ng pagdiriwang, ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa misang ito ng pagtataksilim sa huling hapunan ng ating Panginoon, ginugunita natin ang anibersaryo ng banal na misa, kung saan iniwan ng Panginoon para sa atin ang pinakamahalagang alaala na nais niyang ipagpatuloy natin. Ang misteryo ng kanyang pagmamahal na hanggang wakas na siyang nagdulot ng pagliligtas para sa ating lahat. Mga kapatid, winika ng Panginoon sa ating ebanghelyo. Iniiwan para sa atin ang pagmamahalan na siyang kaisa-isang utos na magpapakilala sa atin bilang kanyang mga tagasunod. At dito sa ating napakinggan na ebanghelyo, sa ginawang paghuhugas ng mga paa ng mga alagad, sa huling hapunan ng Panginoon, itinuturo sa atin kung paano ang ganap na pagmamahal na siyang dapat nating gawin, na siyang iniatas sa atin ng Poong Jesus Nazareno. Unang-una, ang pagmamahal na ito ay naglilingkod sa kapwa. At yan ang ipinakita ng Panginoong Jesus sa kanyang paghuhugas ng paa sa mga alagad. Siya'y naghubad ng kanyang kasuotan, nagbigkis ng tuwalya, nagbuhos ng tubig sa palanggana, at naghugas ng mga paa ng kanyang mga alagad. At mahirap maunawaan ang ginawa ng Panginoon. Subalit, kanyang itinuturo ito bilang paraan ng paglilingkod ng bawat isa. Kaya nga sa misang ito, gaganapin din pagkatapos itong homilya, ang paghuhugas sa mga paa. Ang mga pinili na mga naririto sa harapan ng ating sambayanan, sila'y mga kasapi at mga leader ng ating mga organisasyon dito sa ating simbahan. Sila'y pinili hindi lamang dahil sa kanilang kakayanan, ngunit dahil sila rin dapat ay maging halimbawa ng paglilingkod ni Kristo. Paglilingkod na kalakip ang kanyang utos ng pagmamahal. Kaya nga mismo ang ating kura paroko, siyang pinuno ng ating sambayanan dito sa Quiapo, siya mismo tulad ng Poong Jesus Nazareno ay gagawin ang paghuhugas ng mga paa. Ang paghuhugas ng paa ay isang halimbawa ng Panginoong Hesus na hinahamon ang mga antas ng paglilingkod
sa ating lipunan. Maraming uri ng paglilingkod, ngunit si Jesus, itinuro niya sa atin ang paglilingkod na tunay na nagbibigay ng buhay at nagsasakripisyo ng sarili. Ang kanyang paglilingkod, puspos ng kanyang pagmamahal. Kaya nga sa kanyang paglilingkod rin, kanyang ipinakita sa ating lahat na lahat tayo maaaring maglingkod tulad ng sa kanya. Kaya nating paglingkuran ang bawat isa sa kanya-kanyang pamamaraan. Ang paglilingkod hindi lang para sa mga alila. Ang paglilingkod hindi lamang para sa mga namumuno. Ang paglilingkod hindi lamang para sa masisipag. Ang paglilingkod hindi lamang para sa may kakayanan, kundi bawat isa sa kani-kanyang paraan sa pagtawag ng ating Panginoon at sa biyaya na bigay ng Espiritu Santo, bawat isa sa atin kayang maglingkod sa bawat isa. Kahit ang pinakapinuno ay kayang maglingkod sa pinakamababa sa isang sambayanan. At yan ang itinuro at ibinahagi ng paghuhugas ng paa ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Ikalawa, ang pagmamahal ni Jesus ay pinakita niya sa pamagitan ng pag-aalay ng kanyang buong sarili. At yan mismo ang kahulugan ng banal na misa. Sa ikalawang pagbasa, sinabi ng Panginoon, "Ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin, sapagkat naaalaala natin ang pagmamahal ni Jesus na nagbibigay ng kanyang buhay sa tuwing ating ginugunita ito sa banal na misa." At ang pag-aalay na ito ay hindi lamang dapat matuon sa alak at tinapay na hinahandog sa misa, kundi bawat isa sa atin may kanya-kanya ring kaloob na maaari nating ihandog. Ang mga handog natin na nagmula rin sa Diyos, bagamat mumunti, bagamat kapos, kapag ating inialay sa paglilingkod sa kapwa at sa pagbibigay ng bahagi ng ating sarili bilang pagtupad sa kalooban ng Ama, ito rin ay napapabisa at nakapagliligtas. Kaya nga si Jesus, pinatunayan niya sa pamagitan ng kanyang pag-aalay ng sarili na maging ang ating katauhan ay maaaring magamit para sa ikatutupad ng kalooban ng Ama. Kung noon, akala na ng iba, ang pagiging tao likas na masuwayin, si Jesus pinatunayan niya na kahit ang kahinaan ng tao ay kayang ganapin ang kalooban ng Ama. Kailangan lang ng atin ng pag-aalay ng ating mga sarili. At yan ang pagmamahal na itinuturo ng ating Pong Jesus Nazareno. At ikatlo, ang ating pagmamahal sa kapwa dapat tunay rin nagbibigay buhay. At ganyan ang pagmamahal na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pagmamahal na nakapagliligtas. Pagmamahal na nagbigay sa atin ng muling pagkabuhay. At yan din ang misteryo na ating pinagdiriwang sa banal na 3 araw na ito ng kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay. Sinisimulan natin ito at ito rin ang ating dapat maisaloob sa mga araw na ito. Kung paano ang pagmamahal natin, ang paglilingkod sa kapwa, ang pagbibigay natin sa sarili, ay makapagbibigay ng buhay sa iba. Kaya nga si Jesus, hindi lamang nanatili sa kanyang buhay, kundi ito ay ibinahagi niya para sa lahat ng kanyang minamahal, para sa lahat ng tayo na naririto sa kanyang sambayanan. Sa pamagitan ng pakikinabang sa banal na misa, ang buhay na kaloob ng Diyos, kanyang binibigay sa atin upang tayo rin ay ganahang magbigay buhay sa iba.
Mga kapatid, ito'y simula pa lamang ng ating 3 araw ng ating paggunita sa paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Nawa samahan natin siya sa mga araw na ito nang bukas ang ating mga puso't isipan para matuto mula sa kanyang halimbawa at ating tunay na maisaloob ang kanyang halimbawa ng pagbibigay ng sarili, pagmamahal at paglilingkod. Amen. Gugunitain natin ngayon at atin ding isa sa buhay ang ginawang paghuhugas ni Jesus ng paa ng kanyang mga alagad. Ipinaalaala nito sa atin na dapat tayong magmahalan at maglingkod sa isa't isa bilang pagsunod sa utos at halimbawa ng Panginoon.
tanto mo rin ang ibig sabihin nito, Panginoon ninyo. Ako na naghugas sa paa ninyo, dapat nyo rin gawin ito sa kapwa ninyo sa grupo, gayon din sa ibang tao. Jesus na buong sinta, naganda ng palangganang may tubig at ng tuwalya, upang hugasan ang mga ng mga hugasan po ba ninyo ang pako, O Panginoon? Kapag umiral sa inyo ang dakilang pag-ibig ko, makikilala ng tao na alagaan ko nga kayo. Ang bagong utos ko ngayon, mag-ibigan sana kayo, katulad ng ginawa kong pagmamahal sa inyo. Ang pag-ibig, ang pag-asa at ang pananampalataya sa inyo'y umiral sana ang pinakamahalaga. Pag-ibig at walang iba. Jesus na buong sinta, naganda ng palangganang may tubig at ng tuwalya, upang hugasan ang mga ng pangalaman niya. Hugasan po ba ninyo ang pako, O Panginoon? Di ko gagawin ito, ay di ka makakasalo sa akin, lingid sa pangunawa mo ngayon. Ang miniliti ko at matatanto mo rin ang ibig sabihin nito, Panginoon ninyo. Ako na naghugas sa paa ninyo, dapat nyo rin gawin ito sa kapwa ninyo sa grupo, gayon din
sa ibang tao. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo upang tayo ay laging makapamuhay sa misteryong isinasagisag ng banal na Eucharistia. Ang ating itutugon po, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang Santo Papa Francisco, mga obispo at mga pari ay maging tapat sa paglilingkod nila sa sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang halimbawang ibinigay sa atin ni Kristo ay matularan ng mga namumuno sa ating pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang tayong lahat ay matutong dumamay sa mga kapatid nating kapuspalad at naghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang utos ng Panginoon na magmahal sa kapwa ay magbigay daan sa tagumpay ng usaping pangkapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, mapalakas at mapatatag nawa kami ng banal na misa sa aming pagsunod at pagganap sa iyong kalooban sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Bilang tugon sa mga panawagan ng ating Panginoon na mahalin ang ating kapwa, ang abuloy na ating maibibigay sa misang ito ay ilalaan sa mga programa ng ating parokya na makatutulong sa mga mahihirap at maralita. Sa pamamagitan nito, ating patuloy na isinasadiwa ang paglilingkod na inatas ng ating Panginoon. Narito po ang langis para sa mga may sakit. Maranasan nawa ng mga may karamdaman na papahira ng langis na ito ang awa, pakikiramay at mapagligtas na pagmamahal ni Kristo sa kanilang katawan, isip at kaluluwa. Narito po ang banal na Krisma. Ang mga papahiran ng mahalimuyak na krismang ito, ang mga bibinyagan at kukumpilan, mga oordinahang pari ay makaranas nawa ng biyaya ng Espiritu Santo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkalo mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan sa Kristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob. Nitong nag-aalay ng tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya'y inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming mawain, ipinaaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ipinakikiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod, ang mga kaanib nito sa sansinukob kaysa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming obispo si Luis Antonio, ang kanyang katuwang na obispo at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayoy aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahaing ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, ngayon namin pinagdiwang ang dakilang kapistahan ng ginagawang paghain ng aming Panginoong Isukristo para sa amin.
Pinarangalan namin ngayon, unang-una, ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Hesus Kristo, si Maria na malhating laging birhen, gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong San Jose. Ang iyong pinagpalang mga apostol at martir, na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadio, gayon din sina Lino, Clito, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian at Juan Bautista at lahat ng iyong mga banal. Pakundangan sa kanilang ginagawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan sa pag-alala sa dakilang araw ng paghahain ng katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo upang pagsaluhan ng mga alagad. Loobin mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawawalay sa iyo kailanpaman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog naming ito. Marapati mong sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin, ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Hesus Kristo. Noong bisperas ng kanyang pagpapakasakit, para kami at ang lahat ng tao ay masagib, nakisalo siya ngayon sa mga alagad niyang iniibig. Hinawakan ni Jesus ang tinapay ng kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit. Sa iyo, Diyos amang niyang makapangyarihan, at nagpapasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo ng iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit at pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan.
Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin nanggaling, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahaing ito ng katangi-tangi at dalisay. Ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingan walang katapusan. Masdan mo ang buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, ang paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo at sa inihandang tinapay at alak ni Melkisedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihan Diyos, hinihiling naming iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambalang nasa iyong harap upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin sa pagkahimlay sa iyong kapayapaan. Yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayon aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang nahimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagkasalo, pagliliwanag at pamamahingang sa iyong piling. Kahit kami ay makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong mga nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling sa iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni na Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ng lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisan nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pagundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa ipinagdiriwang nitong hapunan ng anak mong mahal. Kami pagindapating makasalo kailanman sa piging sa iyong piling sa kalangitan, sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat.